Hello guys, welcome na naman po sa ating panibagong episode. Ito naman po si Madsa Vlog. Luto po tayo ng yan yung ating lutuin ngayon. Adobong manok. Ilang araw na po natin nabili ito sa SM. Yan na po tayo sinipag magluto. Alam mo naman pag ako'y sulo, tamad ako magluto. Sabi nga ni Mads, ito yung ating manok. Hindi ba siya masisira? Kailangan siya, pakikita ko sa inyo ang mga ikanong gagamitin. Pero meron tayong patatas. Siyempre, ang bawang. Siyempre, meron tayong sibuyas. Siyempre, meron tayong gamit tayo ng langis. Gamit tayo ng suka. Gamit tayo ng konting toyo. Gagamit tayo ng balik sarap. Lagyan natin ng konting spring onion. Ayan po yung ating patatas, 4 na piraso. Ating bawang. Yan, ating pong babalatan yung ating patatas. Yan po, ang ginamit ko po dyan ay peeler. Yan, ating yung binabalatan yung patatas. Isa rin po yan sa mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng adobong manok. Sobrang mahal ang patatas, 4 na piraso, 50 pesos. Wala na po talaga tayo mabibili mula, kaya ayan, pinas-forward ko na nga po. Pagkatapos nating mabalatan yung ating 4 na pirasong patatas, ang gagawin naman po natin, yan, pagkabalat ko po ng patatas, binababad ko po siya sa tubig para mawala po yung mga dumi. Kasi alam nyo naman po, patatas, madali po siyang kapitan ng dumi. Ayan, medyo inalis ko lang po yung mga balat na hindi ko po natanggal. Ayan na po, yung 4 na pirasong patatas. Katapos po natin yan, ay atin naman po siyang gagayatin ng siguro mga pa-square-square lang po, yung tama lang na panglagay sa panlagay sa adobo. Hindi naman yung maliit, hindi naman yung malaki, so yung katamtaman lang. Yan, medyo madumi yata yung ating kutsilyo, ating pupunasan muna. Yan, yung ating patatas. Ito nyo naman yung tubig, medyo maitim-itim na yung ating tubig kasi gawa ng patatas. Siyempre yung kamay natin, hindi natin bisa na maiwasan na nagkakadumi yung bagang, ayan, may nahulog pa, nahulog natin kutsilyo. So ayan, ganyan po ang gayat ng ating patatas. Ibalik po ulit natin sa tubig. Yan, kita nyo naman pag nahugasan yung patatas ay bumabalik sa dating kulay, pero pag hindi mo siya hinugasan, madumi, mabilis kapitan ng germs. Huwag po kayong mag-alala. Bago po ako kumapit ng mga pagkain, ay ako po ay naghuhugas ng kamay. Gamit po natin ay safeguard. Panatilihin po natin malis ang ating kamay bago po tayo kumapit ng mga anumang klase ng pagkain. Ayan. Ginata natin siya ng 4 na piraso. Medyo malaki naman po yung ating nabili kasi nung mga panahong, nung mga huling buwan ay medyo nagmahal ang patatas, kaya tayo medyo makabili. At magayat naman tayo ng 1 pirasong sibuyas. Ang sibuyas po ay hindi po mawawala sa ating luto. Yan po ay ginagamit na panggisa. Yan. Gayatin natin siya ng yung panggisa lang, tama panggisa. Yan. Gayat-gayat. At magalo din po tayo ng siguro mga 4 na pirasong bawang. Ginagawa ko po dyan ay aking pinipit-pit. Tinaalis ko yung balat. Pagkatapos natin pong maalis yung balat, yan mga kamatsar, pagkatapos natin siyang matanggalan ng yung ating patatas, ay natin siya pipit-pitin. Pagkatapos saalsa po natin siya ng balat, yan, saka ko po siya gagayatin ng maliliit, yung para po bang panggisa. Pwede naman hindi, so nasa sa inyo na po yung kung ano ang bet nyo pong gawin sa bawang. Nasa sa inyo naman po yung kanya po kasi magluluto. Ayan, ginahit na natin yung bawang. Kasi hindi naman nakakain yung balat, so tanggalin na lang natin. Kasi yung bawang marami rin tayo makukuha niya benefits, kaya pwede natin kainin, mapagano ng high blood.
Yan. Sibuyas, gayatin natin. Ayan na ang ating mga ricado. Siyempre, pagkatapos niyan, ihanda ang kawali. Lagyan ng langis. Yan, tayo po ay igisa natin yung bawang at sibuyas. Pagkatapos, isasakot siya natin yung manok. At medyo ilang araw na po sa rep. Kaya po atin po siyang kukuluan sa tubig. Yan, gisa-gisa natin. Ang Pilipino po ay talagang ang ating karamihan ng ating pagkain ay atin po siyang lahat ng pagkain natin halos sa gisado. Mga adobo, mga pinsang gulay. Ang hindi lang po, siyempre, yung mga nilaga, hindi na binigisa yun. Ayan! Medyo mabango na ang ating bawang. Amoy na amoy ko na ang aroma ng bawang. Pwede na natin ilagay. Yan, halu-haluin natin. Ganyan ang Filipino style na pag-isa lang. Bawang at sibuyas. Ilagay na natin ang ating manok. Wow! Siguro po yan ay mga kalahating kilo. Puro ano siya, puro yung malapit siya may papuntang pig-i. Ikod ng manok, backbone. Pero hindi siya backbone naman, yung backbone na may laman. Ayan na ang ating manok. Haluin natin ang haluin. Isasangkot siya natin siya, mga kamadsar. Yan po ang tawag dyan ay Filipino style, Filipino foods, adobo. Yan po ay hinahanap-hanap natin pag tayo ay mga narapapunta sa ibang bansa. Talagang namimiss natin yung adobo. Iba pa rin talaga yung mga lutong Pinoy kaysa sa mga pagkain ng mga ibang bansa. Hindi natin masyadong bet. Takpan natin! Talagang pag nasanay ka at napapunta ka sa ibang bansa, talagang hahanap-hanapin mo yung pagkain Pinoy. Ayan na, pagkatapos kumukulo na siya, nilagyan ko nga pala siya ng tubig. Mga kamadsar, nilagyan ko nga pala siya ng tubig. Ayan, kumati na siya. Para kung yung manok man siguro ay may sobrang frozen at least napakatihan natin yung tubig. Yung unang kulo niyan, pag tatapon na natin yung pakatihin natin para mawala yung pagka-frozen niya. Doble-doble luto tayo. Okay lang, basta safe naman kainin yung ating pagkain kahit marami siyang luto. Ayan, medyo pipilto natin ng konti para medyo siya medyo malutong. Ayan, mga kamadsar vlog. Siguro natatakam na kayo habang pinapalit yung video ito. Pwede nyo rin pong gayahin, pero iba-iba nga po, sabi ko nga po, iba-iba tayo ng paraan ng pagluluto ng adobo. Akin po kasi pag ako nag-adobo, piniprito ko pa. Pwede rin naman diretsuhan pero mas gusto ko kasing piniprito para mas lutong-luto yung manok. Ayan na. Yung pangyari ko po ay yung excess na mantika. Mantika po yan ng manok. Alam niyo, medyo mataba naman yung nabili kong manok, kaya ayan na. Nalagay ko na po yung manok. Naglagay po kung siguro nagkasya po doon ay 6 na piraso. Hindi naman po natin siya palulutungin. Ano lang po, medyo papupula-pulahin lang po natin. Kasi pag ating pinalutong, mawawala na yung balat. So, medyo mawawala na rin yung lasa niya. Pero, titimplahan naman natin ng bago. Ayan na, mga kamadsar. Ibabalik na natin yung ating manok. Sino sa inyo ang paboritong adobo? Ako, I love adobo. Ayan na, yung isang batch na pinirito natin. Ayan na, yung ating piniritong manok. Magigisa na ulit tayo. Ayan. Naglalagay ulit natin yung bawang. Medyo mahina po yung ating apoy, kaya medyo matagal po tayo nakaluto. So, okay lang po yun. Basta ang mahalaga po ay naluto rin po naman natin. Ilagay natin yung ating manok. Maglagay tayo ng tubig fresh from nawasa.
Ayan na, tayo natin siya kumulo. Halu-haluin natin. Nakakagutom na habang ina-edit ko tong video ito. Talagang parang gusto ko uling kumain ng adobo. Wow! Lagyan ng suka, toyo, para tumagal yung ating adobo. Alam nyo mga Kamatsar Vlog, habang ina-edit ko tong video ito, parang gusto ko uling kumain ng adobo. Nagugutom ako. Ayan, siling haba. Salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aking mga videos. Lagyan ng Magic Sarap. Kayo po ang aking lakas. Kayo po ang aking inspirasyon. Kaya patuloy pa rin po akong gumagawa ng mga video. Ulam tipid tips. Yan. Antayin na lang natin siyang kumulo. Lagyan natin ng asukal para po laban yung tamis, alat at asim. Bahala na kung anong lasa nun. Ito naman po ay ulam tipid-tip. Hindi naman po pwede po naman natin yung pangkaraniwan lang. Ito po ay sa akin lang pong version ng pag-adobo. Pero kayo pa rin po ang bahala kung ano ang gusto nyong luto sa adobo. Ito yung aking version lang na pinakikita po sa inyo, mga Kamatsar Vlog. Yan. Kumukulo na yung ating adobo. Malapit na tayong matapos. Medyo hapon na po kami nakapagluto kasi galing po kami sa bayan. Kaya ang aming pong tanghalian ay masasabi ko pong tanghalian at merienda na po. Kasi medyo hapon na po rin ako natapos. Kasi namalengke pa tayo. Nakikita ko naman sa iyo sa susunod na episode natin, gagawa naman tayo ng healthy food. Salad naman tayo, lettuce salad. Abangan nyo po yung aking paggawa ng lettuce salad. Ayan, kumukulo na. Malapit natin siyang ahunin. Okay na po ang lasa. Tikman na po ni Mads. Okay na. Medyo manamis-namis na masim-masim na may konting alat. Medyo kanulang po tayo sa toyo pero okay na po yun. Kasi meron naman siyang ilagay ang patatas. Yan, medyo nahuli po yung patatas natin. Kaya ating mag-aantay pa tayo ng mga ilang minuto. Lagyan ng itlog para masabing adobong manok na may itlog with patatas. Adobong manok na may itlog na may patatas. Wow! Sari-sari na. Pwede rin na malagyan ng carrots. Kasi yung carrots okay din naman yun. Pero anong lalabasan nun pag may carrots pa? Wow! Antayin natin lumambot yung ating patatas at ready na siya para sa ating tanghalian at hapon at merienda. Ayan na, habang inaantay po natin yung ating maluto yung ating adobo, lumambot yung ating patatas. So, tinikman ko po, medyo hindi pa akong patong sa isa pa. Ayos na. Panglaban na. Sapa. Talagang ayos na. Panglaban na. Ayan na po ang aking adobo version Kamatsar Vlog. Ano naman po ay laga ko sinasabi sa inyo. Hili ko po ang pagluto. Hindi man po ako perfect, pero please, nagpipilit po tayong matuto kung paano magluto. Ayan na. Yum na. Naalagdaman ko na. Ayan na po. Malambot na yung ating patatas. Pwede na natin siyang ahunin. At kumain na tayo ng ito po ang titawag ko, hapunan at merienda. Isang version na lang po, mga Kamatsar Vlog. Ayan, kumukulo na po. Kahit po mahina ang ating apoy, medyo sila na po yung ating kalan. Patuloy, kakaluto pa rin naman po tayo. Ayan, ito na po ang aking adobo version. Adobong manok na may patatas at itlog. Tara, kumain na tayo. Patayin na po natin ang ating apoy. Lagyan pa natin ng sibuyas. At lagyan pa natin ng spring onion yan. Ayan guys, na po yung ating nakain na po kami ni Kamatsar Vlog. Yan po, adobong manok na may itlog.
merong mainit na kanin. Guys, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aking mga videos. Hanggang sa muli po, suportahan niyo po ang aking mga susunod na episode pa. God bless po. Bye-bye. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Yan, mga alaga ko po pusa yan. Nakabantay. Nag-aabang na rin. Gutom na rin yung aking mga alagang pusa. I love Pussycat.